ang mga pinakakinamumuhiang karakter sa mga pambatang kartoon. Kung isa man sa mga karakter na ito mula pa nung 5 taong gulang ka, ay puro inis lang ang nadama mo, hindi ka baliw tol. Lahat tayo ay nainis o nabuwisit sa kanila. Silipin natin ang pinaka nakakainis at kinaiinisan ng lahat ng mga karakter sa pambatang cartoons. Peppa Pig! Hindi bastos si Peppa Pig pero sadyang parang alam na niya na kapag hinawakan niya ang apoy, mapapaso siya. Ang anak ni Satanas ay nagigising lang para kumonekta sa impyerno at ilagay ang sarili sa kahihiyan. Ang una niyang ginagawa sa umaga ay hindi mag-almusal, kundi tirahan ng tae ang tatay niya na mataba siya, na wala siyang silbi, na hindi siya magaling. Huminga si Papa Pig at may nakahandang komentong lason si Peppa para sa kanya. At ang mas masama pa doon, ang mas masama ay si kawawang Papa Pig ay parang kabayo ng nasanay at napasunod ni Peppa mismo. Walang nagsasabi sa kanya ng tama na Peppa. Sa bawat episode, ipinapakita kay Peppa na ang pagiging makulit at bastos ay epektibo, kaya't hindi ito nakakatawa kundi nagiging masamang impluensya sa mga bata. Si Peppa ay nabubuhay sa mundong ang kawalang galang ay astig at ang paghamak sa iba ay parang libangan. Hindi talaga natututo ang batang yan at isipin mo malaki na siyang baboy kaya naman marami ang naiinis sa kanya. Totoo, mismong mga magulang ang umaamin na tumigas ang ulo ng mga anak nila matapos mapanood si Peppa. Kasi yan ang itinuturo ng palabas sa mga bata na nakakatawa ang mang-insulto at mas okay pa ang magtampo. Isipin mo may dumating sa bahay mo na akala mo siya na ang amo. Nangaasar ng lahat at nagbabatuhan ng matutulis na komento tapos walang pumipigil sa kanya. At ikaw naman nandoon nagngingit-ngit sa galit, gustong-gusto mo nang maging tagahatol ng mga pasaway. Daniel, ang tigre! Itong batang tigre na ito, wala namang kwenta. Di ko alam bakit pa siya umiiral, puro kalokohan lang. Dinala lang siya rito para magdusa dahil hindi sinabi sa kanya nung bata pa siya na mahirap ang buhay. Lahat ng bagay apektado siya at lahat as in lahat kailangan may kasamang kanta, parang sumasali siya sa The Voice. Nahulog ang lapis niya, kumakanta siya, umutot siya, kumakanta pa rin. Tama na kaibigan, bawasan mo naman ang pagkamusikal mo. Sabi niya tinuturuan kanyang mag-therapy pero ano naman yon? Gusto niya lagi ng atensyon at pagpapatunay. Kapag hindi mo binigay, magrereklamo siya at gagawa ng bagong kanta mula sa wala. Walang nagsasabi sa kanya ng, tama na pre, matuto ka na lang at magpatuloy. Isipin nyo, ang itinuturo sa iyo ng taong to ay kapag nawalan ka ng trabaho, kumanta ka lang at maayos na lahat. Hindi ako kakanta sa jeep para bigyan ng barya. At saka ang mga kanta ay ang mga banal na kanta. Walang tulong, paulit-ulit lang ang nakakainis na leksyon hanggang hindi mo na alam kung naiintindihan mo pa ang emosyon o nalilito ka na. Kaya naman si Daniel ay tumatagos sa kaluluwa, hindi dahil sensitibo siya, kundi dahil pinipilit kanyang makaramdam. At tingnan mo pare, oo, kailangan talaga ng empatiya pero pakinggan mo, hindi naman titigil ang mundo kada 5 minuto lang dahil si Daniel ay naihi sa pantalon niya. Sobra na yan anak. Alkaldesa ng Paw Patrol. Ang alkaldesa ng Paw Patrol ay hindi tunay na leader at kung may mag-isip ng iba, wala tayong magagawa. Pareho lang simula ng bawat episode. Gumagawa siya ng tanga desisyon, bumabagsak ang bayan, tapos tinatawagan ang mga tuta para ayusin ang gulo. Ang Paw Patrol ay hindi rescue team. Emergency service ito para ayusin ang irresponsableng gawain ng isang adult na may kapangyarihan. Kung maayos niyang ginawa ang trabaho, 5 minuto lang sana ang serye. Ang pinaka nakakainis ay hindi siya natututo, palagi siyang nagkakamali, nilalagay sa panganib ang kalahati ng bayan, at kinabukasan, ayan na naman siya. Ginagawa ulit ang parehong bagay para may trabaho ang mga tuta, at syempre, lagi siyang may mahiwagang solusyon. Tawagin ang Paw Patrol! Ma'am, kayo po ba ang namumuno o tumatawag lang kapag may mali? Parang mas mayor pa si Ryder kaysa sa inyo. Ang mga tuta ang nagpaplano, nagkokoordina, nagsasagawa at siya naman ay nakakaabala lang at nagpapasalamat. Iyan talaga ang trabaho niya. Naiinis kami sa kanya dahil wala siyang kakayahan at hindi nagbabayad ng kapalit. Kinakatawan niya ang matandang may awtoridad pero walang pananagutan. Tiyak na mga anak niya ang nag-aayos ng buhay niya. Hindi talaga nililigtas ng Paw Patrol ang araw, nandoon lang sila para iligtas ang alay na hindi nag-iisip. Barney! At tuloy-tuloy tayo, astig na kuya!
Kasi kung ikaw ngayon ay 5 taong gulang pa lang, siguradong mas gusto mo ang Paw Patrol kaysa sa dinosaur na lesbiana na ito. Si Barney, hindi siya cute, anak. Hindi ko maintindihan kung bakit napili ang taong ito para sa pambatang palabas. Itong si Barney, palaging nakangiti, laging kumakanta, parang tinatakot siyang mawawala na siya. Sa isang mundo kung saan ang mga bata ay nagkakamali at palaging nagtatampo, si Barney ay nabubuhay sa isang bula ng walang katapusang ngiti. Gusto ko talagang malaman saan kaya kumukuha ng sobrang dami ng dopamine ang butiking ito. Si Kuya, walang problema, hindi nagagalit sa mga bata, hindi nagkakamali at hindi nagdadalawang isip. Puro pagmamahal, yakap at mga kantang madaling ma-last song syndrome na parang chewing gum na dumikit sa utak mo. Itong dinosaur, hindi tinuturo kung paano lutasin ang problema o maging mabuting bata, tinuturo lang takasan lahat gamit peking ngiti. Masama ang pakiramdam mo? Kumanta ka! May nangyaring mali? Kumanta ka! Masakit ang buhay? Aba, lakasan mo pa ang pagkanta, hiyo! Si Barney? Hindi talaga siya mukhang kaibigan mo sa preschool. Hindi pare, mas mukha pa siyang leader ng isang kultong demonyo. Isa na namang nakakabahalang costume, wala na talaga kayong ibang naisip, di ba? Itong bagay na to, nagdudulot pa ng bangungot sa akin kaya siguro nakakainis si Barney. Yung mga bagay na nung bata maganda, ngayon malaki na tayo. Naintindihan mo na talagang nakakabahala si Barney at sigurado akong may depresyon siya. Hindi kinakatawan ni Barney ang malusog na emosyon. Kinakatawan niya ang isang imposibleng pantasya kung saan laging maayos ang lahat. Hindi ka tinuturuan ni Barney mabuhay, tinuturuan ka lang niyang ngumiti ng nakakabahala. At maniwala kayo, walang nagtitiwala sa laging nakangiting tao. Ang tanging maganda lang ay yung mga parodya niya na ginawa sa internet. Dora ang tagapaglakbay. Sa totoo lang mga kaibigan, parang mali na paggising mo, si Dora agad ang makikita mo. Pinapalo ang baston para tulungan siyang hanapin ang kalokohan niya. Pero ang talagang kinaiinisan mo sa kanya ay yung malas na yan, sobrang bingi at bulag. At parang nagiging tambok kang mahilig sa football na sumisigaw sa telebisyon. Sinabi mo na ang sagot, pati aso ng kapitbahay narinig na. Si Dora ginagawa pa rin ang gusto niya. Literal, parang lagi kang tinatrato na may sira ang utak. Laging inuulit ni Dora ang lahat ng 3 beses at saka pa niya ipapaliwanag muli, baka nakalimutan mo sa huling 8 segundo. At kahit ganoon, hindi talaga siya natututo ng bago, bawat episode ay parang unang beses pa rin niyang makita ang isang pulubing mapa. Walang progreso mga anak ni kahit isang salitang Ingles ay hindi mo man lang matandaan. Kaya lahat tayo sang-ayon na nakakainis si Dora kasi imbes na magturo ng Ingles, parang pasensya lang ang tinuturo niya. Nagkukunwari siyang kailangan ka pero hindi ka naman pinapakinggan kaya nakakainis si Dora. Hindi siya nagtitiwala sa talino mo at higit pa doon parang pinaparamdam niya na parang sa pader ka lang nakikipag-usap. Muffin. Si Muffin ay patunay na kapag ang bata ay hindi sinabihan ng hindi, ganito ang kalalabasan. Dumarating siya ng sumisigaw, humihingi ng atensyon at nagwawala ng matindi. Pero lahat ng tao sa paligid niya ay binibigay ang gusto niya para lang tumigil siya at masama pa, palaging gumagana ito. Nalaman ni Muffin na kapag sumigaw ka, nagiging sunod-sunuran ng lahat. Bawat episode ay parang panonood ng matatandang yumuyuko na parang tinamaan ng matinding pagtatae. Ginagawa lahat ito para hindi siya muling bumagsak emosyonal. Hindi kinokontrol ni Muffin ang emosyon niya, ginagamit niya ito bilang sandatang nuklear. Umiiyak, sumisigaw, nag-overreact, tapos na. Lahat sumusunod sa kanya at yan mga kaibigan ang tinatawag na emotional blackmail. Bata pa lang, marunong na siyang mag-emotional blackmail para makuha ang gusto niya, kahit anong paraan. At ganoon, kahit hindi mo paniwalaan, may mga tao sa internet na nagsasabing, ay, ganyan talaga ang mga bata. Hindi pare, ganyan ang mga bata kapag walang nagtutuwid sa kanila. Si Muffin ay hindi nagpapakita ng magandang pagkabata, ipinapakita lang niya na ang mga magulang niya ay sinusunod lang siya para tumigil na siya sa pag-iyak. Yun lang! Kaya nga nakakainis siya. Wala siyang natutunan, hindi siya tapat humingi ng tawad at di siya napaparusahan. Sa totoo, hindi ka naman naawa pag nakikita mo siya. Nakaka-stress talaga kapag kasama ang nakakainis na pinsan sa mga formal na pagtitipon ng pamilya. Ang batang babae ay mahusay magmanipula na parang matanda, nagsusumbong, nag-overreact, binabago ang kwento at laging nagpapakitang kawawa.
Si Arthur ay walang nakababatang kapatid na babae, may kaaway siya at nakakainis dahil palaging pinaniniwalaan siya ng matatanda. Palaging ganon, kahit magdala pa si Arthur ng ebidensya, mga saksi at kahit abogado niya, sasabihin pa rin nila, tiisin mo na lang anak kasi ikaw ang kuya. Tinuturuan lang ni Dee Dunaway kung paano manggulo at makalusot ng walang parusa. Kaya siya sobrang kinaiinisan kasi sigurado akong lahat tayo ay may nakilalang Dee. Wait, sa totoong buhay, yung anak ng nanay niya na gumagawa ng gulo, ikaw ang sinisisi at ikaw pa ang napapalo ng tsinelas. Masha, ito ang pinakamasamang tutorial na pwede mong ipanood sa pamangkin mo. Huwag mong gayahin, kaibigan! Si Masha ay hindi lang batang makulit. Siya ang Antikristo. Kapag pumapasok siya sa bahay ng oso, puro sira lang ang ginagawa niya, ginugulo lahat at tinatrato ang bahay na parang nakikipag-away siya sa isang inuman. Sinusubukan ng oso na ayusin ang lahat at napatunayan na oo, sobrang haba ng pasensya niya. At si Masha, binabaliwala lang siya. Ay, gusto ko siyang bigyan ng electroshock therapy para matauhan. Yung kawawang oso, siguradong nabubuhay siya sa chronic stress at kasalanan ni Masha. Pero ang totoong nagpapasakit sa itim mong kaluluwa ay hindi dahil intense si Masha. Kasi yung mga bata kapag nakita nila to, gusto rin nilang gumaya sa kanya. At saka, parang normal lang maging marahas kasi dito, maging tapat tayo. Kung si Oso ang gumagawa ng lahat ng ito kay Masha, naku! Doon magiging kwento na yon ng katatakutan pero dahil si Masha ay maliit at cute, lahat ay napapaliwanag at nauulit ang pattern sa bawat episode, sinisira, pinapaputok at niloloko ni Masha ang lahat. At tinitiis ng oso hanggang sa isang araw ay magka-diabetes at atakihin sa puso dahil sa sobrang inis. Walang respeto ang batang iyon, ang mahalaga lang sa kanya ay subukan ng pasensya mo, hindi siya natututo. Parang yung nakakainis mong pinsan na sinira na ang bahay mo, natatawa pa at sasabihin pa ng matatanda, "Ay, hayaan mo na, bata pa yan." Oo ma'am, kaya ayaw siyang patirahin ng kahit sino sa kanila. Siya ang pinakakinainisan dahil siya rin ang may pinakamaraming copyright complaints sa channel natin. Muntik na niyang ipabura ang channel natin dahil sa pagwawala niya, kaya napilitan tayong burahin ang ilang videos ni Masha. Kaya mag-enjoy kayo sa mga larawang ito ni Masha na walang copyright. Narinig nyo ba yan mga abogado ni Masha? Mga anak ng pu. Ay, dito na tayo magtatapos! Parang gusto ko nang suntukin ang mikropono. Ah! Ilagay sa komento kung sino ang nagpapainit ng ulo nyo. Kita-kits sa next video!